Okay, so pumunta ka sa website na Bolt, tapos 17 years old ka pa lang. May bagong scandal na lapag. Kating-kating ka makita, sumisilip na si Tiglet pero age restricted. Kailangan mong maging 18 bago pumasok. Pinanganak ka ng 2012, kaso smart ka, linagay mo 2001, problem solved. Bolt pa more! Mga kamatis kong kababayan, welcome to SIT or Social Issues Tuesday. I'm your host, Kuya Nico David. Our social issue for today is the Juvenile Justice and Welfare Act or RA 9344. Sa ngayon, malapit na siyang amyendahan na imbis 15 years old ang pwedeng managutan sa batas, magiging 9 years old na lang sila. Gumawa din tayo ng survey at majority sa inyo, payag ibaba ang age of criminal liability from 15 to 9 years old. Mamaya, didiscuss natin yung mga sinabi nyo at magbibigay tayo ng napapanahon na opinyon tungkol dito. Sa batas natin ngayon, 18 years old pababa, hindi pwedeng ikulong. Pwede mo silang ilagay sa juvenile correction. Yung version natin ang tawag bahay pag-asa. Pero kapag 15 years old pababa, hindi mo na sila pwedeng kasuhan. Meron lang intervention program and that's about it. Ngayon, ang gusto ng bagong batas, ibaba from 15 years old to 9 years old ang pwedeng kasuhan at ipadala sa juvenile hall. Again, hindi mo sila pwedeng ihalo sa matatanda. Ang tanong kasi dito, discernment. Kailan alam ng bata kung mali or tama ang ginagawa niya? Ang sagot ng bagong panukala, 9 years old. Alam na niya dapat yung tama sa mali. Sabi ni Sir Kiko, base na rin sa kanyang research, manigarilyo, 'di ba? Precisely we put the in an age because we know at this age hindi pa pwedeng makapagpasa ng tama ang bata. 14 years old, 15, 16, hindi pa pwedeng mamili kung sino pwedeng iboto. So para kay Sir Kiko, patas na ang 16 to 18 years old ang sasagot sa kasalukuyang batas. Pero sabi ni Piduts, no, kailangan mas mababa. Actually, totoo nga naman. Pag tinignan nyo by country, ito, papakita ko sa inyo, there are only 18 countries out of 80 ang merong between 15 to 18 years old ang criminal liability. The rest, mabababa na. At isa sa mga countries na may mataas na criminal liability at 18 years old ang Colombia. Now, ano ba yung Colombia na yan? Pag ni-research nyo, ang Colombia, isa sa mga country na mataas ang criminality. Pero sabi na rin ni Sir Kiko, 98% of the organized crime uses 2% na contestant dito sa amendment na to. But again, we are a nation of 100 billion people. So, even yung 2% lang ng 2% ang pag-uusapan natin, marami pa rin yun. In my estimation, 40 million children pa rin ang apektado nitong batas na to. So, kumuha tayo ng survey at most of you agree na ibaba ang age of criminality. Out of 5,800 votes, ang sagot nyo ay overwhelming yes with 78% at 28% naman para sa no. Ang top opinion natin galing kay Montanga. Ang pangalan niyan, parang tanga lang. 15 na or 13 pero 9 no. Minsan kasi biktima lang din sila ng environment nila at may chance pa para magbago itong mga to. Pero dapat mong tandaan na hindi naman sila ikukulong sa pangmatandang kulungan. Doon sila ilalagay sa bahay pag-asa, hiwalay sa normal na preso at bibigyan sila talaga ng chance, maraming chance para magbago. Dahil meron ding reintegration program ang bagong batas na kapag apak mo ng 25 years old, babalik ka na sa lipunan whether you like it or not. Ito naman galing kay Black Sheep, medyo real talk to. A criminal action is a criminal action regardless of the age or the environment. No matter what people tell you, you are always going to be the one to pull the trigger. So, sa mga taong nagsasabi na baka ginagamit lang sila, din ipapakulong, din yung gumamit sa kanila bago sila gamitin. Sa mga tao na nagsasabi na baka environment lang nila, then do something about their environment before they commit a crime. Don't blame the gun for killing someone, blame the one pulling the trigger. Madami naman nakukulong at nagbabago paglaya. Kaya wag mong gawing rason na magbabago pa sila. Then magbago sila sa kulungan. I agree with this but I'm not really all for the kids being in the same facility as adults. Babalik ko lang yung sagot kanina, hindi sila ikukulong kasama ng matatanda. They will be in a separate facility
Let's go to your comment. Yes, people kill people. This comment raises the question of accountability of all parties involved, kahit bata ka or matanda ka. Pero again, we are going back to the question of discernment. If you are a 9-year-old kid, do you understand that you are actually committing a crime? Ang sagot nila P-Dudes, oo daw, pero that's a story for another day. We will see what happens pag nandito na yung batas or naisapatubad na or hindi. So, what is my opinion on this matter? I don't think the problem is the law, like some of the pundits say. One of the criticism that we should acknowledge sa lower of criminal age is how the law applies or paano i-implement yung batas. Kahit miski i-lower nila ang age of criminal responsibility, iba pa rin ang pagtrato ng kapulisan sa paghuli ng batang nagkasala. Maraming niretain from lumang batas. Yung pagtawag mo na nga lang sa bata, rinetain nila yun eh. Yung ang tawag mo sa matandang kriminal. Pero ang bata, ang tawag mo sa kanila, Children in Conflict with the Law or CICL. Tandaan nyo na andyan pa rin ang RA 9344. Ang iniba lang yung edad at kung tutuusin, mas pinaganda pa nga dahil kung matigas pa rin ang bungo mo at dati ka ng CICL, kaso 18 years old ka na, may programa pa rin para i-rehabilitate ka. Sa pamagitan ng pagdala sa'yo sa mga state farm na hanggang sa 25 years old ka na, at kapag 25 years old ka na, sa ayaw at sa gusto mo, miski hindi tapos yung sentensya mo, ibabalik ka na sa lipunan for reintegration. End of the day, ang gusto ni P-Dudes, may tapang ang kapulisan manghuli ng menor de edad na gumagawa ng labag sa batas. Oo, Sir Kiko, agree ako sa inyo. Yung statistics nyo po, totoo. Maliit na porsyento lang ng lipunan ang apektado nito. Pero ilan ba sa inyo ngayon ang nasnatchan na or nakakita ng tao na inisnatchan? Hindi ba kadalasan ang gumagawa niyan yung mga binata o yung mga bata? Dati night shift ako. Yun yung work ko nung araw. Pasok ako ng gabi, uuwi ako ng bandang madaling araw, mga 3 a.m. Mga 3 a.m. to 4 a.m. Hindi ko na matandaan masyado. Wala pa yung Ayala Feliz Mall nun. So malaking lote pa lang yun na ang nangyayari, tinatakbuhan ng mga bata. So between dun sa inaabangan namin ng jeep at saka dun sa kinatatayuan ngayon ng Ayala Mall, may malaking bakanteng lote nun. Siguro sa isang buwan or sa 2 buwan, consistent na parating may naiis na tiyan doon sa inaabangan namin. And guess what kung sino ang gumagawa? Eto partida, may nagbabantay pang tanod doon. Napakabilis tumakbo ng mga walang yang yun. Ini-encourage ka ng tanod or nung mga nandun na nagre-responde na, ma'am, sir, mag-report kayo, ipablatter nyo. Pero sila mismo, hindi nila mahabol yung mga bata. Ending, parang yung ninakaw, tiway na lang, sorry, nangyari yun. Mag-ingat ka na lang next time. At kapag nahuli mo na yung mga yan, wala rin. Una, maaawa ka kasi ang babata pa. Tapos, pagka kinasuhan mo naman, ending, babalik din sila sa kalsada kasi nga mga bata. In a few weeks time, nandun na naman sila para mang-snatch ulit. Kung ikaw yung pulis at ikaw din yung biktima, manghihinayang ka sa oras at pagod na gagamitin mo para managot tong mga to. Ngayon, dito pumapasok yung intro natin kanina, yung tungkol sa bold. Kung ikaw, 17 years old ka, marunong ka nang mag-edit ng -1 sa edad mo, okay na, makakapasok ka na sa bold site na gusto mo. So, ang sinasabi nyo ba sa akin na ang 9 years old hindi rin pwedeng gawin ito? Napakasimpleng bagay nito. Actually, mas madali nga pag 9 years old, lalagay lang nila kung random na edad, makakapasok na lang sila kung saan-saan eh. Wag na nga nating ilagay sa board, lagay na lang natin sa online games at saka dito mismo sa YouTube. Ilang bata dito ang marunong umiwas ng age restriction? Ilan? Marami-rami yan. Ang point ko dito ay kung discernment at discernment na lang din ng pag-uusapan, I totally agree. Meron na yung mga yan. Pero decision making is a whole different process altogether. Tayo ngang matatanda, hirap na mag-decide sa mga bagay-bagay na gagawin natin sa buhay. Sila pa kaya? Alam na natin ang tama at mali, pero iba pa rin kung magdi-decide tayo about something. Yes, agree ako na ibaba ang age of criminality to 9 years old. Since I believe ito naman talaga yung pinupush ni P-Dudes bago pa lang magkaroon ng kahit anong issue. Isa ito sa mga adhikain ng Duterte administration na ibaba talaga yung
age of criminality to 9 years old. Hindi porke naalala nyo yung kay Joaquin, hindi yon, walang kinalaman yon. Dati pang gusto ni Pidots na ibaba ang age of criminality to 9 years old. Kaso nakita ko yung trending sa comment section nyo. Ang gusto nyo 10 to 11 lang ang edad, hindi single digit to 9. Pero ang sinasabi ko lang dito, 2006 to 2019, nakita natin yung epekto ng RA 9344. It's high time, I believe, ngayon na tignan naman natin yung magagawa ng Duterte administration with their proposal of lowering down to 15 to 9. End of the day, we are looking for a perfect system to answer sa lahat ng sakit ng lipunan, and what we have are imperfect answers. It's impossible to find a perfect solution. But I am all for working it out with our lawmakers. They are knowledgeable and more keenly aware of what's going on around me, I hope, kesa sa akin. So I will submit, Your Honor, to your knowledge as senators and congressmen. Meron pang 3 years bago matapos ang Duterte administration. We are all in this together. I encourage everyone to support the laws of the government. Hindi na mismo yung mga tao kahit wag na si Pidots yung mga pinapanukala nilang batas at yung mga batas na lang nila ang suportahan natin. It's two different things. Kahit against kayo dun sa tao, wag lang dun sa batas. Suportahan nyo pa rin sa ayaw at sa gusto nyo kasi batas yan. The law is the law. At kung sakasakali na 15 turns to 9, baka pwede naman tayong maging 2 become 1 sa pagsuporta ng batas na ito. Time!